Hello mga ka-ARF-ARF! Dito na naman kami. For today's video, magla-live kami. Ito po si Coffee. So, si Coffee po kapapanganak lang 2 months ago. At ngayon, ready na po siyang i-groom. So, kakalbuhin po natin siya para po maganda po uli yung tubo ng buhok niya. So, enjoy the video! No. Stay dyan ha. Stay lang. Stay lang. Then always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus. Kailangan mo ng kapangyarihan o ng lakas dahil nanghihina ka, then God will give you His Holy Spirit, the very power of God. Right? And you shall receive power from on high when the Holy Spirit has come upon you. Nagkakatingnan tayo? Lord, hindi ko alam ang kalooban mo eh. Yan ang amazing part. Bakit? Kasi the Lord will give you the Holy Spirit. Dahil anong gagawin ng Holy Spirit? In the same way, the Spirit also helps our weaknesses, for we do not know how to pray as we should. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Minsan, Lord, hindi ko alam ano yung gusto nyo. The Holy Spirit will tell you what God wants. Ito po sabi niya, He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to the will of God. Type nyo? Hello? Ayaw mo ng kalbong-kalbo? Hayaan natin. Kasi kung minsan gusto mo binigay konti ng lang. Holy Spirit, hindi natin siya tinatanggap. Sige. Kaya sabi ni Lord, be filled Dito with lang, the dito lang. Spirit. Sige. Tingnan niyo ang gagawin niya. Kalbong-kalbo. Then Konti lang, pupunuin ka no? ng papuri, ng awitin para sa Diyos. Speaking to one another, psalms, hymns, spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Nagpupuri ka sa Diyos. Then always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. Maging yung sitwasyon mo na parang hindi sinagot ang Diyos ang prayer mo, nagpapasalamat ka because you know that God cares for you. And He's not giving you everything that you're asking for because He knows that whatever He gives is something that is good for you. Di ba? Ang sarap nun? Hello? Nandiyan pa kayo? No! Kasi totoo lang. Yung binigay na ng Diyos, kailangan mo ng source, supply. Sinigay niya supplier. Yung Holy Spirit. Di ba nakaka-amaze siya? Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. You're asking for wisdom. He gave you the Holy Spirit of wisdom, of truth. Kaya si Paul, when he was praying to God, na Lord, ang galing naman to. Kasi meron siyang nagtawag itong thorn in the flesh. So, sa ibang mga scholars, ang tingin nila may karamdaman siya sa katawan. Kapag sila mo, thorn in the flesh, you can just imagine, maglagay ka lang ng tinik sa gilid mo, at sakit-sakit niyan. Tinik dito lang, sakit sa yun lang na, nasa lubsob, sakit na eh. Di ba? Pag sila mo thorn in the flesh, masakit to. Alam mo pa man ako nalaman masakit? The messenger of Satan to torment me. Oh, madali ba yung tinotorment ka? Kahit natutulog ka na lang. Lagi ka natutulog. Ang hirap ata ng ganun. Dito-torment ka. Sabi niya, to keep me from where? From insulting myself. Para hindi ako magmalaki. Concerning this, I implored the Lord 3 times. Hingi, Lord, ang galing mo na 3 beses ang hiningi kay Lord. Ano sagot ni Lord? And He said to me, my grace is sufficient for you. In other words, sorry, hindi ko tatanggalin yan. Pero ang biyaya ko sapat para sa iyo. For power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I would rather boast of my weaknesses, so that the power of Christ, the Holy Spirit, may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecution, with difficulties for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. In other words, lalo akong nagiging tao dahil nai-realize ko kailangan ko si God. Nalala niyo yung kanta na to? Narinig niyo na po? Sabi niya, when answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer.
And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. Friends, this is our Father. We can come to Him, persevering, not giving up, because we know our God listens. And our God speaks to us. He has a great plan for us. Hindi lang siya malaki, meron siyang pangako na pwede ating panghawakan. At higit sa lahat, meron tayong papuri dahil binigay niya sa atin yung totoo kailangan natin, ang banal na Espiritu. Tayo kung lahat ay lumukusang dalawin. Mga kapatid, as I've said, hindi tayo nananalangin para lang tumanggap ng hinihingi natin mula sa Diyos. Nananalangin tayo dahil alam natin wala na tayong ibang aasahan pa kundi ang tatay natin sa langit. Thank you. Alam mo ba, para ikay makabahagi sa pamilya niya, kailangang mamatay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Mapako sa krus. Pinaglaban niya, Lord, kung pwede lang, maging siya'y nakatanggap ng hindi mula sa kanyang ama. Kung pwede lang, huwag na po akong dumaan dito. Pero hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban ninyo. Maging ang anak ng Diyos nakatikim ng hindi mula sa kanyang ama para lang ikaw at ako ay mabigyan din ng access at mabigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan ay kung tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Aaminin mo na wala kang kakayanan kung wala si Jesus sa iyo. Aaminin mo na wala kang kakayanan lumapit sa Diyos na dakila kung wala ang kanyang anak na tanging daan, tanging buhay at tanging katotohanan sa iyo. Kung ikaw ay wala pang totoong ugnayan kay Kristo, kaya minsan wala kang tapang na lumapit sa Diyos, God is telling you, bakit hindi ka lumapit sa akin? Sabi ni Jesus, ang sino mang lumapit sa akin, hindi ko itataboy. Tatanggapin ko siya. At ako mismo ang magdadala sa kanya sa aking Ama. Kapatid ko, ikaw ay kinakausap ng Diyos and somehow you know you are far away from God. And you want to be also intimate with Him and to have a real relationship with Him. Be humble. Taas mo kamay mo sa Diyos. Panginoon, ako po yun. Yes, huwag kang maya. Yes, huwag kang maya. God knows you. And He wants to have relationship with you. Kaya si Jesus handa kang patawarin. Handa ka niyang iligtas. Handa ka niyang dalhin sa kanyang Ama upang magkaroon ng totoong fellowship sa Diyos Ama na dakila, na naghigit na nagmamahal sa atin, na hindi kailanman kayang pantayan ng sinuman. Thank you, Jesus. Sa mga nagtaas ang kami sa aming Ama, lumalapit ako sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Tinatanggap ko na siya lamang ang tamang paraan upang ako'y maligtas. Hindi sa pamamagitan ng sarili kong gawa, hindi sa pamamagitan ng sarili kong pangako, kundi dahil kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na muli. Salamat po na hindi niyo kami sinusuko. At salamat po, niligtas niyo kami. At dahil sa pangako ito, hinahawakan ko po ang kaligtasan yaon. Hinahawakan ko po ang katotohanan yaon. At Panginoong Jesucristo, salamat na hindi mo ako tinaboy. Tinanggap mo ko at binibigyan mo akong karapatan maging anak ng Diyos. Hindi dahil sa aking sariling gawa, kundi dahil sa pag-ibig ninyo na binigay niyo ang sarili para sa akin. Panginoong Jesus, pagkarian niyo ako. Tulungan niyo akong mabuhay ayon sa kayong kalooban. At salamat po na maaari akong lumapit sa Ama sa pangalan ninyo na walang takot, ngunit may paggalang. Dahil kayo, O Diyos, ang tatay namin na nasa langit. Salamat po, aking Ama. Panginoong Diyos, hinihingi ko rin po ang bawat pamilyang aming nire-represent. I pray, Father God, to allow every one of us to experience, So, Lord, the true intimacy ayaw po niya with you. magpakalbo, no? Hindi ko alam, pero minsan nasa-sense ko kung ayaw, kung ano yung gusto at ayaw ng mga aso ko. So, tingin pa lang niya, ayaw niya magpakalbo. So, dito lang sa katawan yung kalbo, pero i-retain natin yung buhok niya sa ulo. Dahil lagi niyong ibibigay ang ano mabuti sa amin. At kung hindi niyo ibigay,
alam namin ito hindi makabubuti sa amin. Bigyan nyo kami mapagpakumbabang puso para, Panginoon, sumunod sa kalooban ninyo at mabuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po, aming Ama. Ito po ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon Diyos. Sa katawan, kakalbuin natin siya. Kasi, para maganda yung tubo uli ng buhok niya. Kamay. Tapos yung pagkakakalbo niya, hindi ko masyadong sinagad. Nagtira pa rin ako sa kanya para hindi masyadong kalbong-kalbo. God is concerned for our provision. God is concerned for our pardon. And God is concerned for our protection. He cares for us so much na pati ho yung bagay na yun, hindi sabing, kalimutan mo na yan. Hindi, kailangan mo yan. Concern ko yan. Though it is inherent for us to pray, we need to keep on growing in prayer. Kasi we don't know how to pray. Yan ang totoo. We don't know how to pray. And I praise God. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 26, the Holy Spirit will intercede for us, for our weaknesses, because we don't know how to pray. Kaya mayroong mga pagkakataon na when you pray, wala ka talagang alam na sasabihin. You just keep on groaning. Parang with words too deep to mention. Hindi mo masabi. So let's go back now. Sabi nga ng mga alagad, Lord, teach us to pray. And the Lord taught them how to pray. Sa Matthew chapter 6, kung babasahin ninyo, starting from verse 5, makita nyo doon yung mga kondisyones sa pinakita ng Diyos. At sabi niya, pray them in this way. Sabi niya, ganito kayo manalangin. Hindi sabi, ito ang inyong panalangin. Hindi, ganito kayo manalangin. Diba? Ibig sabihin, ito ay isang outline. Ito ay isang pattern na kailangan nyo sundin. Sabi niya, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano napansin niyo? Sa unang bahagi pa lang, naalala niyo action natin? Focus on God. Sabay-sabay yun tayo. Focus on God. Ulit tayo. Yeah, ulit tayo. Focus on God. Focus on God. Hindi ko nakita yung kamay mo eh. Ulit. Isa pa. Focus on God. Yan. Basa yung kamay mo. Ayan. Ilinom ka. Ayaw itaas na. Ulit. Focus on God. Bakit natin inuulit yan? We need to be reminded that in prayer, hindi tayo ang sentro. Hindi yung ating pangangailangan, hindi yung ating kakayanan, hindi yung ating sitwasyon, hindi yung ating paraan ng pagsasalita, hindi. Kundi nakafocus tayo kung sino si God. At ang ganda, sabi niya, tatay natin si Lord. Pinapaalala ka agad yung relationship natin. Parang the reason why I'm telling you this, kaya ito ay prayer ng mga disciples, followers si Jesus Christ. Meron silang ugnayan kay God. At dahil doon, sabi nga nun, they can call Him Father. Talagang hindi yung ginagamit sa Old Testament basta-basta. Dito, palagi tatanda, Father. Para ang Christianity is a relationship. Kaya nga mapapansin nyo, in the Scripture, ang mga follower ni God, nakikipag-appeal pa sila minsan. Kasi pag walang relationship, basta sumunod ka, wala akong pakialam kung kaya mo o hindi. Hindi ganon. Sila nakikipag, Lord, baka pwede naman to, Lord. Baka naman pwede. Papapansin niya, makikita mo kay Abraham, makikita mo kay Moses, nakikipag-appeal sila sa Panginoon Diyos. Kahit kay Lot, sabi niya, huwag mo ko padala doon, baka pwede lang dito. Kasi hindi ko na kaya, baka hindi naaabutan na ako. They can appeal. Alright, so tapos na po yung first side. Gagawin na rin namin dun sa sa kabilang side. Ganun din. Tapos sa next video makikita nyo kung ano na itsura ni Coffee. Thank you for watching. Bye.